ang pinakamatandang propesyon mula pa nung unang panahon hanggang sa mauso ngayon ang kung tawagin ay cybersex na yan. At ngayon po'y pabata ng pabata ang mga nasasadlak dito. Kami po'y dumako sa Cavite kung saan aming nakumpirmang may mga bata edad 12 pataas ay pumapatol sa mga matanda sa halagang 20 pesos. Pantawid gutom daw, ang iba pambili ng shampoo. Tila ayokong maniwala nung una, ngunit sa akin mismo ikinuwento ng mga batang babaeng nalulong sa kung tawagin ay pakalog. Talamak talaga yung bentahan ng mga laman dito. Ang mga babae dito walang ginawa kung hindi paglabas ng mga kagutuman nila, lalabas na yan para pakalog ng pakalog. Kahit kanino, kahit sinong masalubong nila. Menor de edad, murang katawan. Ito raw ang puhunan ng ilang kabataang babae sa Aplayang Munti, Cavite City. Pagbebenta ng laman ang kanilang kinasadlakan. Pagsapit ng gabi, makikitang tumatambay sa park ang mga kabataang ito. Mistulang naghihintay, nag-aabang ng mga lalaking tatangkilik sa kanilang serbisyo. Ilang taong ka nun? Nakilala ko ang isa sa mga dalagitang ito na itinago namin sa pangalang Kim, 17 anyos. Yung mga ibang tropa ko, matagal na po silang ganyan. Sabi po sa akin ng tropa ko, magtrabaho na rin daw ako ganito. Para kung gusto ko daw po makatulong. Sabi ko po hindi po pwede kasi po virgin pa ako. Nung naisip-isip po nga kailangan ko nga pumasok na po ako sa ganyan. 16 years old pa lamang si Kim nang umano'y ibenta niya ang kanyang pagkabirhen sa halagang 2,000 piso. Ang hirap-hirap, pag wala kang pera, hindi ka mabubuhay. Yung sinabi sa akin, may 1.5 daw, ibubuking daw po ako. Sumama na po ako. Pero po na-virgin lang po ako, binayad sa akin 2,000. Malaki na po sa amin yun. Saan mo din na pera? Doon lang po ako, nagkaroon ng kompletong gamit. Yung 800 po, binili ko kay Papa. Tapos po yung 300, binili ko po ng cellphone. Tapos po yung natira, binili ko na yung mga gamit. Ulila si Kim sa ina. 8 magkakapatid at tanging ang kanyang kinikita umano ang inaasahan ng kanilang pamilya. Kapag hindi siya nakapagbigay ng pera sa ama, gulpi ang inaabot niya. Gusto po nila araw-araw ako nagbibigay. Dumidiskarte raw ang mga katulad ni Kim. Nakaisip sila ng madaling paraan para kumita. Wala ngang pagtatalik. Yun nga lang, hihipuan sila sa masiselang bahagi ng kanilang katawan. Ang tawag nila dito ay pakalog. Pwede mo maikwento sa amin, ano yung kalog? Kakalog po. Pag tawagin mo po yung kakalogan mo. Kuya po kalog. Tapos po po sinabi, hawak muna. Tapos babae kami hawak lang. Ano po yung kalog, may kakalit. Anong hawakan sa'yo? Kahit kumahawakan lang. Pero po hindi kami mubaran. Yung hawakan, hindi po. Tapos noon, kapalit noon, Pera po. magkano? Ano po, 150, 250. Tapos pag mababag bigay 30. Gaano kayo karami sa tropa nyo niyan? 20 po pala. Kayo mismo ang lumalapit sa kanila. Opo, kami. Parang lalo na po namin. Parang tatay. Yun ang inalapitan nyo. Pumapayag kayo kahit sa halagang 30 pesos. Opo. Nalilipasan po kasi kami ng gutom eh. Sa isang araw po, isang beses na kami nakain. Minsan po yung tinutulong nilang namin pag walang pagkain. Tapos po, naisip-isip namin, mga loob. Nangangalog po kami kahit magkano pag nakaipon yun. Pambili na po ng kanon tsaka ulam. Pambili ng mga pangligo namin. Pero hindi ba ito hahantong naman sa luhunan ninyo? Luhuna? Yun ang bisyo na. Parang bisyo na rin po namin. Yung sirain yung katawan namin. Mabuhay lang kami.
Hindi po namin malaman kung saan talaga nagsimulang lugar at sino ang may bansag ng salitang pakalog. Pero isa ang aming napatunayan sa aming pagtungo sa lungsod ng Cavite. Parame ng parame ang batang kababaihan na gumagawa ng bagay na ito. Katunayan, kahit 12 anyos pa lamang, nasasabak na sa trabahong pakalog. Halimbawa rito ang batang si Rica. Neneng-nene pa siya pero nalalamog na ang kanyang katawan. Initiate sa'yo? Sino ang nagturo sa'yo nung pakalog na yon? Mga tropa ko lang po. Magkalog daw po ako, tapos kung saan akong pupunta. Nagkakaroon ka ng Pera. Isa lang sa 20, 100. Ba't kailangan mo ng pera? Pambigyan ng mga shampoo, mga conditioner, mga lotion, polvo, Sa murang kaisipan ni Rica, batid na niya na mali ang kanyang ginagawa. Opo. Nung ginagawa mo yon, hindi ka ba kinakabahan? Kinakabahan din po. Parang nahihiri po ako sa katawan ko pag nagagawa sa akin yan. Gusto kong mamatay na ba't ko ginawa yun. Ganito rin ang pakiramdam ni Kim. Simula nang hinayaan niyang abusuhin ng matatandang lalaki ang kanyang katawan, tila nakulong. Pag nagkaroon po ako ng anak, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Hindi biro ang hirap na pinagdadaanan ng mga batang nalulong sa pakalog. Lamog na ang katawan, apektado pa ang kanilang isipan. Magaling silang magtago. They appear na parang okay lang sila, but deep within, malalim yung sugat, malalim yung trauma, no? Halo-halo ng emosyon niya doon. May galit sa sarili o galit sa ibang tao kung bakit nangyari yun, no? Minsan meron nga silang feelings of guilt. Medyo defensive sila at hindi Bata sa tamang pagpapahalaga sa kanyang sarili at relasyon sa ibang tao. meron silang parang ayaw nila yung nangyari. And yet habang tumatagal, parang gusto nila yung nangyari. Parang napapahalagahan ako. May nangangailangan sa akin sa maling paraan. So nasira nga eh. Distorted na nga yung kanilang psyche. Sa ngayon, ang higit nilang kailangan ay pang-unawa at agad na tulong. Gusto ko po intindihin nila po bakit namin ginagawa to. Nakakagulat at nakakalungkot ang sitwasyon ng mga kabataang tinaguriang pakalog. Sa mura nilang edad, lamog na ang kanilang katawan, napahiram pa ang kanilang dangal. Hindi mo po masasabi kung gusto mo pa mabuhay o hindi. Ako po lagi ko sinasabi pag ako nalalasing gusto ko na mamatay. Nahihiri po ako sa katawan ko pag nagagawa sa akin yan. Gusto kong mamatay na ba't ko ginawa yun. Malaki rin ang posibilidad na sila'y mahawa ng sakit sa kanilang mga parokyano tulad ng tulo o gonorrhea, syphilis, herpes, cervical cancer at ang pinakamalala, ang HIV/AIDS. Minarapat naming dumulog sa tanggapan ng DSWD sa Cavite City upang isangguni ang kaso ng mga batang pakalog. Maging sila'y nagulat sa aming isiniwalat. Tuhubang kasong ito na 12 years old na nasa na sa ganito klase po ng gawain, ito ang first time sa inyong tanggapan? More or less po, ito po yung pinakang intensive na ibinibenta yung katawan na nalungkot nga po ako dahil hindi po nasangguni sa opisina. Sa inyo pong mga pag-aaral, ano ho ba ang mga usual na dahilan kung bakit itong mga batang ito gumagawa ng ganon? Siguro nga po yung yung takulangan ng kaalaman ng magulang para paano ito kailingain. Pero ang nakikita po namin dito, kung talaga pong kulang ang kanilang kinikita at sila po ay out of that, ang resulta ay walang income, hindi ho nila mapapasok yung anak nila, yun po ang nagiging dahilan kung bakit ang mga bata pumupunta sa gayang mga kaso. Programa namin, yung filon na yun, na-discover namin yung kaso mo, hindi ka namin iiwan na gano'n na lang. Sa tulong ng DSWD, i-assess yung sitwasyon mo, kami maghihintay na lamang kung sinabi sa amin, kung na yung trabaho, meron kami. Pero kinakailangan lahat ng prosesong legal daanan na.
Ang gagawin po namin as far as DSWD is concerned, doon sa activities na pinag-usapan natin, iso-socially preferred ka namin sa Oo. pag-aaral yung iyong kalooban at kaisipan. Lisa, ano sarili mo iyan? Parehong dadaan ang dalawang menor de edad sa serye ng mga psychological assessment mula sa DSWD. Importanteng mabuo muli ang pagkatao ni Kim at Rika. Sa pamamagitan ng counseling ng DSWD, inaasahang maibabalik ang kumpiyansa ng mga bata sa kanilang sarili. Maging ang mga magulang at pamilya ng mga biktima ay dadaan din sa counseling. It's not only yung pong bata ang bibigyan namin ng treatment plan or plano, kundi po yung the totality of the family, kung paano po mariresolve yung kanilang mga problema, bakit nagkaroon ng ugat at bakit nagkaganito ang bata. Kasabay nito, sumailalim si Kim sa isang physical check-up. Dumating dito na merong chest pain, no? At nagko-complain din siya ng cough and cold. Due to her chronic smoking, no? Nag-start siya ng pag-smoke at the age of 14. At yung kanyang nightlife, almost buong gabi, gising siya. Binigyan ng antibiotic si Kim para maagapan ang paninikip ng kanyang dibdib at dadaan siya sa ilang pang mga eksaminasyon upang masiguro na Nakakahalbilo ng mga barkada. Eh baka magkaroon tayo ng suspicion of STD. So siguro ipawagan din natin urinary CBC. Masaya po. Kasi po malalaman ko kung ano yung sakit ko. Hindi na po ako mag-iossi. Sana po maganda. Hindi naman masyadong kalagayan ko. si Kim at Rika ay dalawa lamang sa mga batang pakalog sa kanilang lugar. Marami pang iba. At hinding-hindi mahihinto ang pagpapakalog ng mga batang ito kung hindi kikilos ang lokal na pamahalaan. Doon nga sa balitang yun ay nagulat ako at napag-aralan namin ng DSWD na pupuntahan nila yung mga lugar na kung saan pinagpupugaran ng mga kabataan. Siguro maganda mabigyan natin ng magandang kinabukasan yung mga kabataan natin, gagabayan ng DSWD. Meron kami mga proyekto dito sa lungsod ng Cavite gaya yung Jobs Fair at inaasahan ko sa Jobs Fair ang malaki ang mabibigay sa ating mga kabataan. Mayor, sana hindi lamang ito isang pangakong mapapako dahil pangahawakan namin ang inyong binibiwang salita. Mabigat ang problema ng mga batang pakalog. Pero sina Kim at Rika handa nang harapin ang kinabukasan. Pagkatapos nila ng high school, ang Phylon ngayon ay tutulong sa kanilang pagpasok sa kolehiyo. Meron na silang 4-year college scholarship mula sa West Point College sa Ternate, Cavite. At kung nooy naging biktima sila ng sitwasyon, ngayon, meron silang pagkakataong bumalik sa tamang landas. Ano ba ang pangarap mo sa buhay? Pag po ako nagkaroon ng trabaho, tulungan ko muna po yung mga kapatid ko kasi po nangako ko sa mama ko, tutulungan ko sila. Yung nakakain po sila sa isang araw, 3 beses po sila nakain. Masayang-masaya na po ako nun. Alam nyo, dapat doon sa mga matatandang pumapatol sa pakalog, inaalog ang utak ng matauhan. Por Diyos por Santo po naman, 12 anyos. Talaga bang wala na kayong hiya? Ang kapal ng mukha niyo! Kami nananawagan po sa lahat ng magulang na inaabot ngayon ng aming broadcast. Malamang hindi po lamang ito nangyayari sa Aplayang Munti. Mahirap nga pong maging mahirap, hindi ho ba? Ngunit, mas mahirap yung mahirap na ultimo natitirang dangal ay pinagkakanulo mo.